Welcome to my vlog. Ang topic naman po natin ngayon ay kinuha pa rin natin sa ating comment. Ang isang comment po doon na paulit-ulit po na kinuha-comment ay magkano po ba ang bayad sa judge kung sila po yung magkakasal sa amin? Okay. Kung ang judge po na kukunin po ninyo ay galing sa local civil registry, ito po ay niraraffle. So, ibig sabihin po kung sino po yung available para dun sa petsa na yun, sila po ang magkakasal sa inyo. Okay, ang judge po na ito, ang nagko-coordinate po ay ang mismong local civil registry. Pero kung kayo naman po ay ikakasal sa judge sa kanyang opisina o sala, sila naman po ang magbibigay ng schedule sa inyo. Kung kailan po availability nila, kasi syempre po, sila po ay may hanap buhay din sa loob bilang judge, okay, ng munisipyo. So, sila po ang magbibigay naman ng schedule sa inyo. Okay, yung iba naman, since naiinap kasi niraraffle pa nga siya sa local civil registry, yung iba dumidiretso na kung may kilala silang judge o may nag-refer sa kanila. And then, doon nyo po matatanong kung magkano naman po ang ibabayad ninyo. Okay, sa pagkakaalam ko, it's a different thing kung ikaw ay magpapakasal doon sa local civil registry na judge na binigay sa inyo. Sa pagkakaalam ko kasi ang kanila pong ang babayaran po ninyo ay ang mismong pagrerehistro ng dokumento ninyo, which is the certificate of marriage. Doon naman po sa mismong sala po ng judge kung saan kayo nagpasked at inapprove naman nila, iba rin naman po ang price range nila kasi depende po yan sa pag-uusapan ninyo. So, medyo mas mura naman po, makakamura kayo kung syempre kung direct na kayo sa local civil registry, yun lang po, talagang mag-i-intay po kayo kasi iraraffle po yun, tsaka yung availability po ng judge na i-schedule nila, yun po ang magiging date ng inyo pong mismong kasal. Okay, so, yun po, nasa sa inyo po, if you will do it privately, pupunta kayo sa mismong office ng judge, may kakilala kayo, meron sa inyo nag-refer, okay lang po yun. Pwede naman po na local civil registry po, na sila po ang mag-i-schedule kung ano po yung availability at saka syempre po may schedule na po yun na sinusunod. So tayo naman po na nag-apply, susunod din po tayo. So yun po yung pagkakaiba ng dalawa at saka when it comes to sabi nga nila magkano po ba ang binabayad? Usually po dapat masagot po ang halaga ng rehistro ng dokumento. Minimal lang naman po yan, pero syempre, part po yan, isa po yan sa requirement. Para marehistro, kailangan din po siyang bayaran, yung pagkarehistro. Ayan, I hope nasagot ko po kung magkano ang bayad ng judge at ang difference ng judge sa local civil registry at kung may kakilala po kayo o may na-recommend sa inyong judge na magkakasal sa inyo. Yun po yung pagkakaiba nila. Sige po, comment lang po kayo. Please share and like our videos. Marami pa po kaming gagawin as long as nagko-comment kayo. Dahil doon din po ako kumukuha ng ating mga dapat sagutin at i-vlog weekly. Ayan, sige po. Maraming salamat.